Tuya, bago ka pa man sumubok na ipaliwanag sa iba ang bigat na dala mo, may nangyayaring hindi mo dapat ipagwalang bahala. May isang paggalaw sa espiritu mo na matagal nang tahimik at ngayong gabi hindi ka basta napadaan dito. Ikaw ay tinawag. Alam mo ang pakiramdam na parang may nakasalang sa dibdib mo na hindi naman kayang pangalanan ng mga tao sa paligid mo. Nakangiti ka, gumagana ka, tumutuloy ka, pero sa loob mo ay may pagod na tila hindi na lang pagod. May paghihintay na tila hindi na lang paghihintay. Hindi mo ito madaling masabi sa sinuman dahil madalas ang sasabihin lang nila ay magpakatatag ka, magpahinga ka, magdasal ka pa na para bang hindi mo pa ginagawa ang lahat ng iyon. Pero ikaw ang nakakaalam na ang pananahimik na ito ay may sinasabi. At ngayong gabi, gusto kong marinig mo ito ng malinaw. Hindi ka naliligaw sa dilim, may ipinapadala sa iyo. Manatili ka sa akin dahil sa dulo nito ay may ilalahad akong hindi lang pang-aliw, kundi pang-kumpirma. May 3 bagay kang makikilala habang tumitimo ang mensaheng ito. Ang mga palatandaang matagal mo nang napapansin, ang ugat na matagal mo nang hindi pinapangalanan, at ang pagbalik na matagal mo nang hinihintay pero hindi mo pa natatanggap sa tamang anyo. Hindi kita hahayaang manatili sa ibabaw lamang. Hihilahin natin ito ng dahan-dahan hanggang sa mapunta tayo sa pinakailalim, doon sa lugar na noon mo pa dapat narinig. Hindi ito mensahe na basta dumaan lang sa iyo. Ito ay dumating ng may ayos, ng may oras, ng may pagtutugma. Parang may nagbukas na pinto sa mismong sandaling handa ka ng marinig ang hindi mo maaaring pilitin at ang dahilan kung bakit ngayong gabi ito dumating ay dahil hindi na pwedeng manatiling nakatago ang iyong pagkilala. May mga salitang para sa iyo lamang ang may bigat. May mga sandaling para sa iyo lamang ang may bisa, at ito ang isa roon. May nangyayari na sa iyo nitong mga araw na hindi basta emosyon, hindi basta pagod, hindi basta pagbabago ng isip. May pattern na unti-unting lumilitaw. Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento. Sa iyong katawan, sa iyong isip, sa iyong mga gabi, sa mga sandaling hindi ka makatulog at sa katahimikang mas maingay pa kaysa sa anumang ingay sa labas. Huwag mong minamadali ang pakiramdam na iyon. Tingnan mo muna ito ng buo dahil ang mga palatandaan ay madalas unang bumabati bago magsalita ng malinaw. Baka napapansin mong may iisang oras na paulit-ulit kang nagigising na parang may humihila sa iyo palabas ng tulog nang hindi mo naman hiniling. Baka sa pagitan ng hating gabi at madaling araw, may bigat sa dibdib mo na tila hindi galing sa katawan kundi sa isang bagay na matagal nang gumagalaw sa loob mo. Baka pagbukas mo ng mata mo, tahimik ang paligid, pero ang isip mo ay hindi na matahimik. At habang nakatingin ka sa kisame, may pakiramdam kang parang may nakatakdang sabihin sa iyo ang buhay, pero hindi pa nito ibinababa sa wikang mauunawaan mo agad.
Baka may bigla ang alon ng damdamin na dumarating ng walang malinaw na dahilan. Habang nasa kusina ka, habang naglalakad ka, habang naglalaba ka, habang nakaupo ka at tila wala namang nangyayari, bigla na lang may lungkot na umaakyat na hindi mo naman ipinatawag. O kaya naman may kakaibang kapayapaan na dumarating sa gitna ng araw at sandali kang nagugulat dahil hindi mo alam kung saan nanggaling ang gaan na iyon. Ang katawan mo ang unang nakakaramdam kapag may pagbabago sa espiritu mo. Minsan naiiyak ka ng walang dahilan at ang totoo may dahilan talaga. Hindi lang ito nakasulat sa karaniwang wika. Baka may mga lumang usapan na dati mong pinagtiisan, dati mong binalikan, dati mong pinaniwalaang malinaw, pero ngayon ay parang hungkag na sa iyong pandinig. Ang mga pangakong noon ay parang matibay, ngayon hindi na tumatama sa parehong lugar sa puso mo. Ang mga salita ng ilang tao ay para ng mga damit na lumaki sa iyo. Suot mo pa rin, pero hindi na sila akma. At hindi ibig sabihin niyan ay naging malamig ka. Ibig sabihin niyan ay lumilinaw ka. Kapag lumalago ang loob mo, may mga bagay talagang nawawala ng dating timbang. Baka napapansin mo ring may mga bilang, paulit-ulit na mensahe, kaparehong tanda, kaparehong oras, kaparehong pangalan, kaparehong tugma na tila sumasalubong sa iyo sa hindi inaasahang paraan. Hindi mo na kailangang ipilit na gawing simpleng pagkakataon ang lahat. Minsan, ang paulit-ulit ay hindi istorbo, paalala ito. Minsan, ang biglang pagkakatulad ay hindi aksidente, ito ay pagtutugma. Ano habang sinusundan mo ang mga yon, parang may isang bagay sa loob mo na nagsasabing, may gusto itong iparating sa akin. Totoo iyon, may gusto itong iparating sa iyo. Ang lahat ng ito ay hindi senyales na may mali sa iyo. Ito ay kumpirmasyon na may gumagalaw sa iyo. Ang mga pagising mo sa iisang oras, ang alon ng damdamin, ang bigat sa dibdib, ang mga lumang usapan na hindi na tumatagos, ang mga numerong paulit-ulit na lumilitaw, hindi iisang problema ang mga iyon na nagsisiksikan. Magkakabit silang mga tagapagsalita. Sinasabi nila na hindi na pareho ang panahon mo. Sinasabi nila na may humihiwalay na sa luma. Sinasabi nila na may inilalapit sa iyo ang Diyos na hindi basta mararamdaman ng ibang tao sa paraang nararamdaman mo. Huwag mong tratuhin ang mga yon na parang sakit lamang. Minsan, ang unang anyo ng pagpapala ay pagkagambala sa nakasanayan. Huminga ka muna ng dahan-dahan. Hayaan mong bumaba ang balikat mo kahit sandali. Kung may mga salitang tumama sa iyo sa mga nakaraang sandali, huwag mo munang takasan ang bigat ng pagkilala. Ang mga bagay na matagal mong dinadala ay hindi nahihiyang magpakita kapag nakuha na nila ang tamang pangalan. At kapag tumama ang pangalan, humihina ang takot. Kung may ilan sa mga palatandaang iyon ang dumapo sa puso mo, kung may bahagi sa iyo na biglang umayos ang loob sa gitna ng lahat ng sinabi ko, i-type mo ang bilang 888 sa mga komento. Ang mga daliring nagtatype ng bilang na iyon ay nagsasabing oo ang espiritu mo sa hindi mo kayang ipaliwanag ng buo. Iyon ang maliit na pagsang-ayon na totoo pa rin at sapat na iyon para marinig. I-type mo ang 888 tapos bumalik ka agad sa akin. At may mas malalim pa rito dahil ang mga palatandaan ay hindi ang pinagmulan, mga anino lamang sila ng mas malalim na galaw. Kung ang nasa itaas ay may sinasabi na mas marami pang gustong sabihin ang nasa ilalim. Sa ilalim ng mga palatandaang yon ay iisang pattern ang kumikilos. Hindi ito simpleng pagod at hindi rin ito simpleng sensitivity. Ito ay matagal ng pamilyar na paraan ng paghawak mo sa buhay kapag may hindi ka nakikitang umaangkop sa iyo. Tuwing may padating, nag-iingat ka. Tuwing may pangako, sinusukat mo. Tuwing may pagbubukas, pinipigilan mo ang sarili mo na maniwalang bukas na nga iyon. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil natuto kang mabuhay sa lugar na maraming beses ka nang pinaghintay. Ang pattern na ito ay tahimik, pero matindi.
Kapag may magandang dumarating, may bahagi sa iyo na unang naghahanap ng kapalit. Kapag may nagmamahal, may bahagi sa iyo na agad nangangalap ng ebidensya kung kailan mawawala. Kapag may pinto na unti-unting bumubukas, may bahagi sa iyo na tumitingin muna sa lagusan ng dating kabiguan bago tumapak. Kaya minsan, kahit may biyayang nasa harap mo na, ang kamay mo ay nakabalot pa rin sa dating paghahanda. Parang laging naghahanda ang loob mo na hindi dapat magalit kung muling sumakit. At hindi ka nito sinisiraan, inililigtas ka lang nito gamit ang lumang paraan. Ganito ito lumalabas sa buhay mo. Kapag may taong maayos sa iyo, hindi mo agad sinasandalan. Kapag may oportunidad, hindi mo agad tinatanggap ng buo. Kapag may tahimik na kapayapaan, naghahanap ka agad ng susunod na bagyo. Hindi dahil wala kang pananampalataya, kundi dahil sanay kang bantayan ang pintuan kahit gusto mo nang magpahinga. Minsan ang katawan mo ang nauuna sa pag-atras bago pa man makasabay ang isip mo. Minsan ang puso mo ang umiilag bago pa man may humipo. At sa bawat ganoong galaw, may lumang takot na nagsasabing, huwag kang magpahinga ng lubusan. At doon mo maririnig ang nakatagong presyo. Kapag palagi kang nakaalalay sa sarili mo, hindi ka talaga nakapagpapahinga. Kapag laging may nakatagong pagdududa, hindi mo ganap na natatanggap ang ibinibigay. Kapag laging may bantay sa loob, mahirap maramdaman ang lambot ng pagiging ligtas. Kaya napapagod ka kahit walang malakas na sigawan sa paligid. Kaya may mga araw na parang mabigat ang lahat kahit wala namang malinaw na dahilan. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil matagal kang nagbabantay sa pinto ng sarili mong puso. Ngunit may isa pang patong pa, at kung hindi natin iyon makikita, iisipin mong sapat nang ayusin lamang ang sintomas. Hindi sapat yon, dahil ang susunod na bahagi ay tungkol sa ugat. At kapag nakita mo ang ugat, makikita mo rin kung bakit ganoon ka tumugon noon pa man. Isipin mo ang sarili mo na parang isang hardin na may iisang daanang palaging dinaanan ng hangin. Sa ibabaw, ang mga dahon ay gumagalaw, ang mga sanga ay yumuyuko, at ang lupa ay tila payapa. Pero sa ilalim, may lumang bakod na minsang itinayo para protektahan ka. At mula noon ay hindi na nasira, hindi na nabuksan ng maayos, hindi na nasabi sa sariling maaari na itong tanggalin. Kaya tuwing may dumarating na liwanag, ang bakod na iyon ang unang sumasalubong. Hindi ka nito sinasakal dahil galit ito sa iyo, sinasakal ka nito dahil noon ay iyon ang paraan ng pag-iingat. Ang problema lang, ang lumang pag-iingat ay hindi marunong makisabay sa bagong panahon. At ang bakod na yon ay hindi lang basta bakod. Itinayo yon noong panahong natuto kang huwag umasa ng buo. Itinayo yon noong may mga araw na ang salitang sinabi sa iyo ay mas mabilis pang naglaho kaysa sa init ng hapon. Itinayo yon noong may mga kamay na hindi mo masandalan ng matagal o mga boses na mas maingay kaysa sa pag-aaruga. Kaya sa loob mo, may bahagi na nagsabing, kung ako ang magbabantay, hindi na ako masusurpresa. At oo, minsan nailigtas ka nito, pero may kapalit. Dahil ang bakod na ginawa para sa proteksyon ay unti-unting naging tahanan ng pagkakait. Kaya nitong mga taon, kahit gusto mong bumukas, may naririnig kang lumang utos sa loob mo na nagsasabing, huwag masyadong magtiwala, huwag masyadong sumandal, huwag masyadong magpahinga, huwag masyadong maniwala sa mabuti hanggat hindi pa tapos. Iyan ang dahilan kung bakit minsan napuputol ang saya mo sa gitna ng paglapit pa lamang nito. Iyan ang dahilan kung bakit kahit may magandang balita, may kaba ka agad. Iyan ang dahilan kung bakit ang sarili mo mismo ang naging bantay at bilanggo ng parehong pintuan. Hindi ka sinusumbatan ng bahaging iyon, inaalala lang nito ang lumang utos na matagal nang namayani. At ang kapalit ng ganitong pamumuhay ay tahimik na pagkaputol.
Minsan, hindi mo na alam kung alin ang tunay mong pagnanais at alin ang natutunan mo lang para hindi muling masaktan. Minsan, hindi mo na alam kung ano ang sarili mo kapag wala ang bantay. Minsan, hinihingal ka sa pag-aalaga sa lahat, pero hindi mo napapansin na ang sariling kaluluwa mo ay hindi na nakakapasok ng buo sa sarili mong tahanan. Sa ibabaw, maayos ka. Sa ilalim, laging may nakaabang na pag-urong. At iyon ang bigat na matagal mo nang dala ng hindi ipinapangalan, ngunit hayaang malinaw ito sa iyo. Hindi ka naging ganoon dahil gusto mo. Walang bata, walang puso, walang espiritu na ipinanganak na gustong manirahan sa pag-iwas. Natutunan mo ang lahat ng ito para makatawid. Natutunan mo ang lahat ng ito para manatiling buo. Natutunan mo ang lahat ng ito dahil may mga sandaling hindi ka pwedeng umasa sa kung sino paman, kaya natutunan mong dumepende sa sariling pagbantay. Kaya kapag nakikita mo ang pattern ngayon, hindi ka dapat mapuno ng hiya. Mapupuno ka dapat ng awa sa sarili mong naging sandata. At narito ang katotohanan na kailangan mo ring tanggapin. Ang lumang bakod ay hindi na lang simpleng proteksyon. Nagiiwan na ito ng pagkaantala sa mga biyayang gusto nang pumasok. Nagiiwan na ito ng duda sa mga bagay na dapat sanang tinatanggap mo ng may kapahingahan. Nagiiwan na ito ng pagkapunit sa pagitan ng kung ano ang handa ng ibigay at kung ano ang handa mo pang tanggapin. Kaya kung minsan ay parang may nawawala kahit nandyan na, iyon ang dahilan. Hindi dahil kulang ang dumadaloy, kundi dahil may luma pang saradong bahagi na hindi pa nabubuksan. Ngunit hindi lang ito ang kwento, kasi sa ilalim pa ng bakod, sa pinakaugat ng hardin na iyon, may isa pang bagay. At doon natin makikita kung paano nagsisimulang gumalaw muli ang dating natigil. Ang hardin na iyon ay matagal nang nakatayo sa ilalim ng iisang anino. Sa gilid ng bakod, may lumang punong minsang itinanim ng may pag-asa, pero tumubo ito sa ilalim ng kulob na lilim, sa ilalim ng payong ng takot, sa ilalim ng mga oras na hindi mo pa kayang pumili para sa sarili mo. Kaya ang mga sanga nito ay hindi tumingala ng buong laya. Ang mga dahon nito ay hindi huminga ng maluwag. Ang mga ugat nito ay lumalim, pero sa lupang laging may halong tensyon. At sa puntong iyon, nagsimulang manirahan ang dating aral, maging maliit, maging maingat, maging handa sa pag-urong. Mula roon, ang puno ay natutong lumaki ng nakikibagay sa pagkukulang ng liwanag. Hindi dahil mali ang puno, kundi dahil ganoon ang sikat ng araw na naranasan nito sa simula. May mga batang sanga na pilit na tumitingala, pero pinipigilan ng bigat ng lumang lilim. May mga dahong gustong bumuka, pero naaalala ang malamig na hangin na dati nang dumaan. At kahit may hangin na sa paligid, may bahagi pa rin ng puno na naniniwalang ang paggalaw ay delikado. Doon nagsimulang manahimik ang tunay na lakas nito. Noong una, akala mo ang katahimikan ay kapayapaan. Akala mo ang pag-iwas ay karunungan. Akala mo ang pagiging matatag ay ang hindi na humihingi ng mas marami. Pero ang totoo, ang punong iyon ay pinag-aralang huwag humigit sa kanyang dating anyo. May mga sanga itong naputol hindi dahil sa bagyo, kundi dahil masyado itong nagtangkang umabot sa liwanag na hindi pa nito kilala. May mga dahong nalanta hindi dahil sa kawalan ng buhay, kundi dahil matagal silang hindi nakakuha ng pahintulot upang lumawak. At ikaw, sa maraming paraan, ay naging tulad ng punong iyon. Buhay, ngunit sinanay sa pag-ikli. Kung minsan, ang pinakamasakit ay hindi ang lantad na sugat. Ito ang dahan-dahang pagtanggap na limitado ka raw sa mga lugar na maaari ka raw magbukas. Ito ang paulit-ulit na pagdinig sa mga salitang nagsabing huwag kang maging masyadong maramdamin, huwag masyadong umasa, huwag masyadong lumabas sa iyong lugar. Kaya natutunan mong ilihis ang sarili mong tinig, natutunan mong balutin ang tunay mong nais. Natutunan mong gawing tahimik ang mga bahagi mong masigla para lang manatiling ligtas sa ilalim ng lilim. Hindi ka naging maliit,
pinatili kang maliit. At ang pinakamalungkot, nasanay ka na ring tawagin itong normal. Nasabi mo sa sarili mo na ganyan lang talaga ang buhay, na hindi naman lahat ay pwedeng mamukadkad, na hindi lahat ay mabubuksan ng maluwag, na hindi lahat ng panalangin ay dapat marinig ng malakas. Kaya tinanggap mo ang pagkakakulong na parang isang anyo ng disiplina. Ngunit ang buhay ng isang punong itinago sa anino ay hindi kailanman natatapos sa anino. May likas itong paghahangad sa araw. At kahit tumigil ang boses, hindi tumitigil ang ugat sa pagtulak pataas. Diyan nagsisimula ang pagbabalik, hindi sa biglang pagbabago, hindi sa marahas na pagputol, kundi sa unang pag-angat ng sanga na matagal nang nakayuko, sa unang pagigting ng tangkay na matagal nang hindi pinapayagang huminga, sa unang paggising ng dahon na natutong paniwala ang maaari pa ring maging berde. May isang sandali kung saan ang puno ay hindi na sumasabay lamang sa anino. May sandali kung saan naamoy na nito ang liwanag bago pa man makita ang araw. At iyon ang sandaling dumarating sa iyo ngayon. Huminga ka muli ng malalim. Hayaan mong maramdaman ng dibdib mo na hindi na nito kailangang manatiling nakabalot sa lumang utos. Minsan, kailangan mo lang marinig ang katotohanang matagal nang nag-aantay sa loob mo hanggang sa makasama ito sa iyong sariling hininga. Ang paggalaw ng buhay ay hindi laging maingay. Minsan, ito ay ang unang pagluwag. Kung ang punong iyon ay nagsimulang tumayo ng muli, kung nakita mo sa loob mo ang isang sanga na nagsimulang umangat mula sa lumang paglubog, i-type mo ang mga salitang, "Ako ay handa." Hindi ito healing, hindi ito pagmamakaawa. Ito ay pagkilala sa pagbabalik na kasalukuyang bumabangon sa loob mo. I-type mo yon tapos bumalik ka agad sa akin. Dahil hindi ka hinahatak pabalik para ibalik sa dating pagkakabaon. Hinihila ka pabalik upang ang buhay mo ay matawag sa paraang hindi mo na kailangang paliitin. Ang susunod na bahagi ay hindi tungkol sa paggawa ng mas marami. Ito ay tungkol sa pagtanggap ng mas totoo. Ang solusyon ay hindi isang listahan ng mas mabibigat na gawain. Ang solusyon ay pagbabalik. Pagbabalik sa lugar kung saan ang dibdib mo ay hindi laging nakahanda sa pag-atras. Pagbabalik sa lugar kung saan ang pagtanggap ay hindi kailangang may kasamang paghamak sa sarili. Pagbabalik sa lugar kung saan ang biyaya ay hindi tinitingnan bilang panandaliang bisita lamang. May mga bagay na hindi mo kailangang habulin dahil matagal na silang nakalaan na dumating sa iyo sa tamang oras. Hindi mo kailangang paghirapan ng karapat-dapat mong tanggapin. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang bawat pahinga, bawat ginhawa, bawat piraso ng kapayapaang dumadating na parang hindi mo pa yata pinapahintulutan ang sarili mong maranasan ito. Hindi mo kailangang magsilbing bantay ng bawat pintong binubuksan para sa iyo. Ang ilang pinto ay hindi ibinubukas upang ikaw ang magbantay. Binubuksan ang mga iyon upang maranasan mo ang pagpasok na matagal mo nang pinagpipigil. At oo, may mga biyayang dumarating na may bigat, ngunit hindi para pabigatin ka, para patibayin ka. Kaya ang totoo, ang kailangan mo ay hindi mas malaking pagod. Ang kailangan mo ay mas malinaw na pagtanggap. Ang kailangan mo ay matutong makilala ang pagkakaiba ng lumang ingay at bagong kapayapaan. Ang kailangan mo ay matutunang huminto sa pagsisiyasat sa bawat kabutihan na parang may hinahanap kang bitak. Hindi lahat ng magaan ay mapanlinlang. Hindi lahat ng tahimik ay delikado. Hindi lahat ng bukas ay may bitag. May mga bukas na talagang bukas at iyon ang hinahabol ngayon sa iyo ng Diyos. May isang simpleng pagsasanay na maaari mong simulan. Sa unang saglit ng umaga, bago ka pa abutin ng lahat ng inaasahan ng araw, hawakan mo muna ang sarili mo sa katahimikan. Huwag mong unahin ang listahan, huwag mong unahin ang kaguluhan, huwag mong unahin ang pagtakbo. Magpigil ka muna ng isang sandali at sabihin sa loob mo,
Hindi ko kailangang bantayan ang kabutihang dumarating sa akin. Sa unang pagkakataon, hayaan mong marinig ito ng puso mo bilang pahintulot, hindi bilang trabaho. Gawin mo ito ng mahinahon na parang may ibinabalik kang susi sa tamang kamay. May isa pang pagsasanay na mas malalim. Sa pagtatapos ng araw, tingnan mo kung saan ka agad sumara at huwag mo itong hatulan. Sa halip, tanungin mo lang ng may kabaitan kung aling bahagi mo ang napagod sa pagbabantay. Aling bahagi mo ang nakiusap na manatiling malayo. Aling bahagi mo ang natakot na tanggapin ang ginhawa. Huwag mong sagutin agad ng malakas. Pakinggan mo muna dahil kapag narinig mo ang dating bantay nang hindi mo siya sinusugod, unti-unti siyang humihina. At kapag humina siya, mas nakakalapit ang buhay. Ang ganitong pag-aalaga ay hindi pagpupumilit. Ito ay pangangalaga. Hindi mo kailangang patunayan sa sarili mo na kaya mong manatiling matatag sa pamamagitan ng walang tigil na pagigting. Minsan, ang tunay na lakas ay nasa pagpayag na may dumaloy. Minsan ang tunay na pagkilos ay nasa hindi mo na pagharang. Minsan ang pinakamahalagang ginagawa mo ay ang pagtigil sa laban na matagal nang tapos. Kaya kung sa mga susunod na araw ay may mapansin kang kakaibang gaan, huwag mo agad itong questionin. Kung may dumating na mabuting salita, tanggapin mo nang hindi agad hinahanap ang abiso ng pagkawala. Kung may dumaloy na kapayapaan, huwag mo agad itong ikulong sa baka sandali lang ito. Hayaan mong dumaan ito hanggang sa maramdaman ng buong katawan mo na hindi ka laging kailangang maghanda sa pagbagsak. May mga pagpapalang hindi sumisigaw. Dumarating lamang ang mga iyon ng may katapatan. At habang tinatanggap mo yan, may isa pang bagay na kakailanganin mong marinig. Ang iyong pakikinig ay sapat na. Ang iyong pag-asa ay hindi kahihiyan. Ang iyong pagbubukas ay hindi kamangmangan. Ang iyong paniniwala na may mas mabuti pang darating ay hindi kahinaan. Ito ay patunay na hindi ka na gustong manatili sa kulob na lugar. Ang buhay na matagal mong pinagkaitan ang sarili mo ay naghihintay lamang ng pahintulot na hindi na ito kailangang ipaglaban sa bawat sandali. At ang pahintulot na iyon ay nagsisimula sa loob mo. Kung may katotohanang pumasok sa iyo ng mas malalim kaysa sa inaasahan mo, kung may bahagi sa iyo na tila nagsara sa dating anino at bumukas sa ibang uri ng liwanag, itype mo ang mga salitang nakikita ko ito sa mga komento. Huwag mo itong gawin bilang seremonya lamang. Gawin mo ito bilang pagpapatibay na ang pagkilalang dumating sa iyo ay hindi nawawala sa hangin. Itype mo ito. Tapos bumalik ka agad sa akin. Dahil may dumadaloy na ngayon na gusto nang maging totoo sa buong paraan. Hindi ito para manatili sa loob ng sandali lamang. Ito ay para maging katawan, landas at pahinga mo. Ang paraan ng pagtanggap mo sa mensaheng ito ay maaaring simple, ngunit hindi ito maliit. Sa mga susunod na araw, bantayan mo ang mga sandaling biglang bumababa ang tensyon ng hindi mo pa alam kung bakit. Bantayan mo ang sandaling may sasabihing hindi mo kailangang magmadali sa loob mo at sa unang pagkakataon, paniwalaan mo iyon. Bantayan mo rin ang sandaling may kabutihan kang tatanggapin nang walang agad na pagputol sa ligaya. Doon nagsisimula ang pag-uwi. Hindi mo kailangang bumuo ng bagong pagkatao para lang maging karapat-dapat. Hindi mo kailangang magpagod ng husto para mapansin ang pagdating ng biyaya. Hindi mo kailangang magsikap na maging ibang tao upang mapanatag ang Diyos sa iyo. Ang kailangan mo ay maging handang tanggapin ang ibinabalik niya sa iyo na matagal nang naantala dahil sa lumang pagbabantay. At kapag tinanggap mo ito, makikita mo na ang karanasang iniisip mong parusa ay isa palang paanyaya sa mas malalim na kapahingahan. Ang pag-uwi ay hindi laging dramatiko.
Minsan ito ay katahimikan sa kusina, minsan ay isang malalim na hinga sa gitna ng ingay, minsan ay pagtigil mo sa pagiging mahigpit sa sarili mong damdamin, minsan ay ang simpleng pagpayag mong hindi mo kailangang maunawaan ng lahat bago ka tumanggap. Kaya huwag mong maliitin ang maliliit na sandali ng pagluwag. Ang mga iyon ang unang pinto ng pagbabalik. May isa pang bagay na dapat mong alagaan, ang mga salitang sinasabi mo sa sarili mo kapag walang nakikinig. Kung dati ay sinasabi mo, dapat mas matatag ako, subukan mong palitan iyon ng pinapayagan kong umalis na ang lumang pagbabantay. Kung dati ay sinasabi mo, baka mawala rin ito, subukan mong sabihing, hindi ko na kailangang bantayan ang kabutihan para mapanatili ito. Hindi ito salamangka, ito ay paglipat ng tirahan ng loob mo mula sa takot patungo sa pagtitiwala. At sa paglipat na iyon, unti-unting lumalawak ang espasyo para sa tunay na ginawa. At habang lumalawak ang espasyong iyon, mapapansin mong nagbabago ang paraan mo ng pagharap sa mga tao, sa mga pagkakataon at sa sarili mong pangarap. Hindi ka na agad tatakas, hindi ka na agad magsasara, hindi ka na agad mangunguna sa pagputol. Magkakaroon ka ng mas banayad na pagharap, mas mahinahong pagtingin, mas malinaw na pakikinig. Iyan ang tanda na ang luma ay humihina at ang bago ay nabubuo na. Hindi mo kailangang pilitin ito. Ang kailangan mo lang ay huwag hadlangan ang dumadating. May pagbabasbas na nakalaan sa iyo na hindi mo kailangang pulutin sa madilim na sulok. Hindi mo kailangang dumapa para lamang maabot ito. Hindi mo kailangang magmukhang gutom upang mapansin. Ito ay darating sa mismong lugar na marunong ng tumanggap. Kaya kung minsan ay ang pinaka-espiritual mong gawa ay ang pagbubukas ng palad, hindi ang pagigting ng kamao. Ang pagbubukas na iyon ang mensahe ng pagbabalik. At ngayon, bago pa magsara ang lahat ng ito, gusto kong isipin mo ang isang tao na biglang pumasok sa isip mo habang nagsasalita ako. Maaaring ito ay isang taong tahimik, ngunit pagod na sa pagdadala. Maaaring ito ay isang taong laging maingat, laging nagbabantay, laging mukhang ayos kahit mabigat na ang loob. Maaring ito ay isang taong lihim na naghihintay ng panibagong simula pero hindi alam kung saan magsisimula. Kung may mukha kang naalala, hindi aksidente iyon. May bahagi sa iyo na nakikilala ang parehong pagod sa kanila na nakikilala mo sa sarili mo. May mga taong kailangang marinig ito dahil sila rin ay nagbabantay sa kanilang sariling kapayapaan na para bang ito ay madaling maagaw. May mga taong napakatahimik kung umiyak, napakatapang kung magdala, at napakahirap abutin kahit gustong-gusto nilang maramdamang ligtas. And kung may ganong tao sa isip mo ngayon, huwag mong ituring na simpleng rekomendasyon ang pag-abot sa kanila. Ituring mo itong paghahatid. Parang may tamang oras na inilapag sa iyong kamay at ngayon ay hindi na ito dapat manatili sa iyo lamang. At kung ang pagbabagong ito ay umabot sa iyo bilang katiyakan, kung may tumama sa iyo na para bang matagal nang naghihintay ng pangalan, itype mo ang mga salitang, "Ako ang pinili." Hindi ito hiling, hindi ito pag-aalinlangan. Ito ay kumpirmasyon. Ang kasunduan na tahimik na nabubuo sa pagitan ng langit at ng pakikinig mo sa mga minutong ito ay isa ng susi sa panahong ito. I-type mo ito ng dahan-dahan. Hayaang ang mga daliri mo ang gawin ang ginagawa na ng espiritu mo. Ikaw ay pinapatnubayan, hindi pinababayaan. Ikaw ay binubuksan, Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina.
Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento.